Hello, kamusta tayo? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ sa patuloy nilang pagtuturo sa akin tsaka sa paggagabay nila sa akin sa araw-araw. Hanggang ngayon natututo pa rin ako kasi syempre hindi ako perfect pero araw-araw tinutulungan nila ako kung anong mga tamang desisyon sa buhay at kung paano halubilo sa tao kasi hindi ako marunong. Hindi ako marunong sa tao. At tuwing mag-share ako dito sa video, laging hindi ko kasi alam na sasabihin ko kaya nagpe-pray ako kasi hindi naman talaga ako marunong. Hindi nga ako marunong magsalita, di ba? Bulol ako. Kaya ako bulol, no? Kasi siguro dahil nung ay kwento ko naman sarili ko, small talk natin. Kasi nga nung bata ako, bawal magsalita. Pag hindi importante, pag hindi importante, wag magsasalita. Yun ang turo sa akin. Naku, hindi importante. Importante yan sasabihin ko. So, iisipin ko pa. Parang hindi ata importante sasabihin ko, hindi na magsasalita. Ganon. Tapos pag nag-uusap yung tatay ko tsaka nanay ko, may mga may mga senyasan sila na ayaw nilang ipaalam sa amin, ipakinig. So, meron silang imbento ng salita. Tagalog, pero hindi mo maiintindihan kung hindi ka sanay na makinig yon. Pero dahil lagi ko silang naririnig na nagsasalita ng ganon, so natuto na ako, naintindihan ko. Alam niyo ba yung salitang balbal? Alam niyo ba yung word na balbal? Basta may salitang balbal. Tagalog ang sinasabi nila, pero nag-a-add sila ng mga letters para hindi namin maintindihan ng mga magkakapatid. Kasi may mga secret sila ng tatay ko. Halimbawa example lang kung pumain ka pa na pababa. Ganon. Alam niyo ba yung ganon? So, ang sinabi ko, kumain ka na ba? Yun. Pero ang ginagawa, kung ipin napakababa pa. O kaya bulol ako, no? Kasi dinadagdagan nila ng letters yung usapan nila. Pero naiintindihan ko, nung habang lumalaki, naiintindihan ko ng salita, natuto ako nung ganon. Kaya siguro gito rin ako magsalita, no? At saka, kanina lang nabasa ko, no, na pag kausap mo pala yung nanay mo, kahit sa phone lang, nagre-release pala yung brain mo ng oxytocin, ng happy hormone yun. Nabasa ko. Parang siya, comforting as a hug. Parang niyakap ka ng nanay mo pag kausap mo siya sa phone. Kaya minsan, nalulungkot ako, natawa ko. Nanay ko sa nakakulitan sa akin. Nakakulitan sa akin nanay ko kasi niloloko ko, gano'n. Kagaya kanina, kahapon ba isang araw. Kasi nga, di ba, niloloko ko siya na kung madumi ang pagkain ko o hindi. Tapos, niloko ko siya, sabi ko sa kanya, Mama, tanungin mo ko kung malinis yung kinain ko. Sabi niya, ayoko tanong ka. Itanong mo ako, sige na. Ay, hindi niya mapigil. Inibang tanong, sabi niya, anak, yung binibilan mo ba ng pagkain, lupa yon? Sabi ko, anong lupa? Lupa ba yon yung binibilan mo ng pagkain? Anong lupa? Ang gulo kausap na nanay ko. Sabi, anong lupa? Hindi naman lupa yun, medyo papunta na ng langit. Sabi ko, hindi, lupa ba yun? Anong lupa? Yung sabi, tiles ba yun? Tiles. Anong tiles? Yung binibilhan mo ng pagkain, tiles ba yun?
Sabi ko, bathroom tiles, yung tiles nila. Kasi niloloko ko nga. Ibig sabihin pala niya, kung sa yung maalikabok daw yung sahig or yung lugar na binibilhan ko ng pagkain. Tapos tinanong pa niya, may ano ba doon? May mga langaw ba doon? Like, walang langaw doon kasi nakita ko steady lang yung mga doon, mga insekto. Yung mga apis, tsaka yung mga lamok, mga lang, kaya steady lang sila, ay lang gumalaw. Niloloko ko lang. Ha? Pero malinis yung binibilang ko. Sabi ko, malinis naman yung binibilan ko. Masaya na siya na pag sinasabi ko malinis. Pero alam ko hindi siya convinced. Kaya kailangan ko magpakita ng proof. Pipicturean ko yung binibilhan ko ng pagkain. Kailangan ng proof. Sige, tapos na yung natin, small talk natin. Hindi marunong magdiretso hindi ako marunong no? Pasensya na. Hindi ko marunong i-segue, no? Dito sa, hindi ako marunong Pero ang napag-usapan natin last time ng Galatians chapter 2. Diba? Sa Galatians chapter 2, sinasabi doon ni Paul kung paano siya tinawag ni Jesus Christ, kung bakit siya naging follower ni Jesus Christ, tsaka yung pagkaka-rebuke niya kay Peter, na kahit na senior sa kanya si Peter, kung nagkakamali o nakakagawa ng hindi tama, pagsabihan, no? Yun ang sinasabi ni Paul. Kasi si Paul, nakikita natin na, nakikilala niyo ba si Paul pag binabasa natin itong mga sinulat niya? Strict siya, no? Nakakatuwa dahil nga gusto niya talagang sundin yung sinasabi sa kanya ni Jesus. Tsaka yung sinasabi sa kanya ni Jesus, hindi niya nakuha sa mga apostles. Okay? Hindi niya nakuha sa mga 12 apostles. Kundi, ni-reveal sa kanya directly ni Jesus Christ kung ano ang gusto niyang, kung ano ang gustong ipasabi ni Jesus Christ sa atin. So, direktang nakikipag-usap si Paul kay Jesus Christ. Pag nagpe-pray si Paul, ganon, or pag nagpa-fasting siya. So, kaya nga, makikita natin dito sa New Testament, karamihan, sulat ni Paul. No, karamihan sulat ni Paul para sa mga Gentiles, para sa mga Christians, para sa mga followers of Jesus na gaya natin. At saka yung mga sinusulat niya, kakaiba. Malalim yung sinusulat ni Paul. Binigyan siya ng spirit of knowledge and wisdom ni Jesus Christ. Okay? So, ituloy natin yan sa Galatians chapter 3. You foolish Galatians, who has bewitched you before your very eyes? Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by believing what you heard? Ito ang sulat ni... Kasi nga, nung yung mga taga-Galatians, Christian sila. Pero yung faith nila, nawawalan sila sa tamang direction. Okay? Nawawala sa tamang direction yung mga taga-Galatians. Kaya itong sulat ni Paul sa mga Galatians, ipinagsasabihan niya. Kaya nga sabi niya dito, you foolish Galatians. Kayo mga Galatians, ano ba nangyayari sa inyo? Bakit ibang natututunan ninyo? Iba na ang ginagawa ninyo? Sino ba ang sa inyo nag-udyok o nagpilit o nagturo ng mali? Bakit yun ang sinusunod nyo? Yun ang sabi ni Paul.
Alam nyo naman na si Jesus Christ ay naipako sa krus. Kasi nga may nagtuturo ng mali about kay Jesus Christ, di ba? Nabasa natin sa Galatians chapter 2 and Galatians chapter 1. So mali ang pagkakaturo nila sa mga taga-Galatians. So nagtataka ngayon si Paul, bakit ano na nangyayari sa inyo? Alam niyo naman na si Jesus Christ, naipako siya sa krus at nabuhay, di ba? So, sino bang nagtuturo sa inyo? Ba't ganun nag-inaiba na kayo? Nawawala kayo sa tamang landas, sabi ni Paul. Tapos sinanong niya dito, gusto ko malaman sa inyo, na-receive niyo ba ang Holy Spirit dahil sa gawa? Dahil sa sinusunod niyo ang batas? Or dahil sa naniwala kayo sa napakinggan ninyo? Sabi ni Paul. Kasi nga, itong mga taga-Galatians, gusto pa rin nilang sundin yung law. Kaya tinatanong ni Paul, nung na-receive nyo ang Holy Spirit, dahil ba yun sa gawa ninyo, dahil sinunod nyo ang batas? Or dahil sa naniwala kayo sa inyong mga napakinggan na si Jesus Christ ay namatay at nabuhay magmuli? Yun ang gustong sabihin dito ni Paul. Are you so foolish? After beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of the flesh? Sabi ni Paul. Naging Christian na kayo, naniwala na kayo kay Jesus Christ, na siya ang Savior. Ba't ngayon, nag-iiba kayo? Gusto nyo pa rin sundin ang law. Kasi nga, yung law, di ba, tuloy muna natin to, no? Basahin natin. Have you experienced so much in vain, if it really was in vain? So again, I ask God, does God give you His Spirit and work miracles among you by the works of the law, or by your believing what you heard? So also Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. So sinasabi ni Paul dito, naging righteous or naging correct si Abraham sa paningin ni Almighty Father. Kasi naniwala si Abraham, nagkaroon siya ng faith. So mas nauna yung faith kaysa sa law na ibinigay kay Moses. So, mas nauna ang faith. So, ang akala kasi ng iba, mas nauna ang law kumpara sa faith. Pero dito, sinasabi dito ni Paul na mas nauna ang faith kaysa sa Mosaic law. Okay? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Kaya tayong mga Christians, masasave tayo kung maniniwala tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ by faith. Hindi dahil sa susundin natin ang law. Kasi kaya mo lang masusunod ang law dahil naniniwala ka kay Jesus Christ. Di ba gaya nga na sinabi ko dati, makakagawa lang tayo ng tama kung si Jesus Christ nasa puso natin. Kasi yun na yung result ng pagtitiwala natin kay Jesus Christ. Kaya makukuha lang natin yung masisave lang tayo dahil sa naniniwala tayo kay Jesus Christ. Hindi dahil sa gumagawa tayo ng tama or nagbibigay tayo ng pera sa mga nangangailangan, nagbibigay tayo ng tithes. Hindi tayo masasave nun. Okay? Masasave tayo dahil magtitiwala tayo kay Jesus Christ. At yung fruit nun is yung kindness, magiging loving ka. Di ba may fruits of the Holy Spirit? Dahil nga, yun ang result ng pagtitiwala natin kay Jesus Christ. At tuloy natin. Understand then that those who have faith are children of Abraham. So dahil may faith tayo, anak tayo ni Abraham kahit na hindi tayo Jew. Kasi kung sino lang ang nagtitiwala kay Jesus Christ, kung may faith tayo kay Jesus Christ,
considered tayo na anak tayo ni Abraham. Ituloy natin na Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. So bago pa man ibigay ang law kay Moses, alam na ni Almighty Father na kasama tayong masisave. Kasi yung law lang na naibigay kay Moses is para lang yun sa mga Jew. Ngayon, si Almighty Father, bago pa man niya ibigay yung law kay Moses, dahil nga itong si Abraham is a man of faith, kung magtitiwala tayo kay Jesus Christ, masisave din tayo kasi nga itong si Almighty Father, advance ang isip niya. Kaya nga nakalagay dito, the Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. All nations, hindi lang the Jewish nations, kundi all nations. Hindi ito, kaya ang New Testament hindi matanggap ng mga Jew. Okay? Hindi nila matanggap. Ito, tuloy natin na. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Si Abraham ang unang nagpakita ng faith na tuwa si Almighty Father kay Abraham. Dahil nga, di ba si Abraham, ibinigay niya yung anak niya, si Isaac, no? Papatay na sana niya. Pero, hindi pinatuloy ni Almighty Father. Ganun kamahal ni Abraham si Almighty Father. Ganun niya nire-respeto. Kaya mahal ni Almighty Father si Abraham. So kaya nga diba itong Bible is the testimony of the people who followed the Almighty Father, who believed in the Almighty Father and trusted Jesus Christ. Ituloy natin, for all who rely on the works of the law are under a curse. As it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of law. Kasi nga, nakalagay dito sa, nagbanggit si Paul ng isang passage from the Old Testament. Sa Deuteronomy 21, verse 22 to 23. If a man guilty of a capital offense is put to death and you hang him on a tree, his corpse shall not remain on the tree overnight. You must bury it the same day. Anyone who is hanged is a curse of God. You should not defile the land which the Lord your God is giving you as a heritage. So, kung sino man ang naipako sa puno or naipako sa isang pole, cursed yun. Isinumpa yun. Kasi nga, yun ang nasa law na binigay ni Almighty Father kay Moses. Yun ang nag-quotes dito si Paul nun. Na kung sino man ang hindi sumusunod sa law, may hang siya sa tree. Kasi yung law, hindi siya based by faith. Kaya curse is everyone who does not continue to do everything written in the book of law. Kasi yung book of law, dapat sundin mo yun ng masyadong sunod na sunod. Kasi pag hindi mo sinunod yun, maraming mga kaparusahan yun. Ngayon, since wala na tayo sa Old Covenant, nasa New Covenant na tayo. Na kay Jesus Christ na tayo. So wala na yung mga nasa Old Covenant. Hindi na tayo masisave nang sa Old Covenant, kundi masisave tayo sa New Covenant. Kasi sa Old Covenant, pag nagkasala, kagaya ng nasabi ko dati, mag-aalay ka ng mag-aalay, hindi matapos yung pag-aalay mo ng mga hayop. Kaya nga dito sa New Covenant kay Jesus Christ, once and for all, siya na ang naging
Lamb of God na nagtatanggal ng ating mga kasalanan. Clearly, no one who relies on the law is justified before God because the righteous will live by faith. So, magiging maayos lang tayo sa paningin ni Almighty Father kung we will live by faith. Maniniwala sa Kanya. Wholeheartedly. By faith na kahit hindi mo nakikita, nagtitiwala tayo. Tuloy natin, ano? Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone who is hung on a pole." Imbis na tayo ang maipako sa krus, inako na ni Jesus Christ yung sumpa. Hindi siya karapat-dapat na maisumpa. Pero ibinigay niya yung sarili niya para ma-save tayo. Tuloy natin. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Tinubos niya tayo sa kasalanan para kahit tayong mga Gentiles masave din, kasi yung law nga na ibinigay kay Moses para yon sa mga Jew lang. Pero nung dumating na si Jesus Christ, kasama na tayo mga Gentiles na masisave. At para ma-receive natin yung promise of the Spirit. Ma-receive natin ang Holy Spirit. Tuloy natin. Brothers and sisters, let me take an example from everyday life. Just as no one can set aside or add to a human covenant that has been duly established, so it is in this case. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person, who is Christ. Nag-quote na naman dito si Paul. Yung the scripture does not say and to your seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning isang tao lang. Yung isang tao na yon, si Jesus Christ. Siya yung seed ni Abraham. Kasi hindi naman sinabing many seeds eh. Kasi kung many seeds, ibig sabihin si Abraham, si Isaac, Jacob, pati na yung mga other lineage. Pero yung isang binanggit lang na isang seed, ang binanggit na isang seed dito, si Jesus Christ. Yung galing ito sa Genesis chapter 12 verse 7. The Lord appeared to Abraham and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. So ito yun sa Genesis chapter 12 verse 7. To your offspring I will give this land. Yun ang promise niya kay Abraham. Yun ang kinote ni Paul. So yung promise ni Almighty Father kay Abraham,
No? Ulitin natin. Ang promise niya is, to your offspring, I will give this land. So, yung binabanggit na offspring dito, hindi to si Isaac, hindi to si Jacob, hindi pa to iba. Kundi ang binabanggit dito na offspring, si Jesus Christ. Sa kanya ibibigay yung land kay Jesus Christ. Ano ba yung ibig sabihin ng land? Ibig sabihin, yung land, yung nation, tayo, mga followers of Christ. Ang magiging leader natin, si Jesus Christ. Kasi nga, si Jesus Christ ang offspring ni Abraham. Tayo bilang land, inihahabilin tayo ni Almighty Father sa offspring kay Jesus Christ. Yun ang sinasabi dito ni Paul. Ito yung Galatians chapter 3 verse 16. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say, and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person, who is Christ. So, makikita natin dito sa Old Testament, kasama na doon sa plano si Jesus Christ. Hindi pa lang nire-reveal si Jesus Christ sa Old Testament. Kasi, yung plano ni Almighty Father, long-term planning yun, may process. Kailangan pang padamihin yung mga Israelites, kailangan pang padamihin yung iba pang mga tao. Okay? Ito rin natin, what I mean is this, the law introduced 430 years later does not set aside the covenant previously established by God and thus do away with the promise. Di ba 430 years na naging slaves ang mga ang mga Israelites sa Egypt. So after 430 years later pa, naibigay yung ang law kay Moses. Pero hindi na baliwala yung promise ni Almighty Father kay Abraham. Kasi kung ang promise ni Almighty Father kay Abraham, hindi na naiiba. Pag nag-promise si Almighty Father, yun pa rin, hindi maiiba. Walang maiiba sa promise ni Almighty Father. Kung ano man ang promise niya, nung unang-unang panahon pa sa atin, hanggang ngayon, ano pa rin yun, effective pa rin yun. It still stands up to now, yung promise nila sa atin. Di ba kung magpa-promise tayo sa mga tao, kandidato, magpa-promise. Hindi naman totoo, di ba? Pero pag si Almighty Father nag-promise, gagawin niya yan. Tuloy natin. For if the inheritance depends on the law, then it no longer depends on the promise. But God in His grace gave it to Abraham through a promise. So mas nauna yung promise kay Abraham bago dumating yung Mosaic Law. So, faith na talaga ang kailangan. Kaya lang na iba, nagkaroon ng, ito na yung natin, andito yan. Ito na mga pala sa verse 19. Why then was the law given at all? It was added because of transgressions until the seed to whom the promise referred had come. The law was given through angels and entrusted to a mediator. A mediator, however, implies more than one party, but God is one. Baka may magtatanong sa inyo, nandito yung sagot. Bakit binigay pa yung law? Babaliwala din naman. Ibinigay yung law dahil sa makasalanan na ang mga tao. Binigyan ng guidelines habang hindi pa dumarating si Jesus Christ. So habang hindi pa dumarating si Jesus Christ, may mga guidelines na sinusunod ng mga tao, yun ang gagawin nila para maalam nila kung ano ang tama at mali.
The law was given through angels and entrusted to a mediator. Di ba ang law binigay ni Almighty Father directly kay Moses? Pero nakalagay dito, the law was given through angels and entrusted to a mediator. Kasi ang mediator si Moses to eh. A mediator, however, implies more than one party, but God is one. So, binabanggit dito ni Paul, the law was given na through angels. Pero nakalagay sa Old Testament, it was given by the Almighty Father to Moses. Ngayon, kaya sabi ni Paul na given through angels, at saka si Stephen, binanggit niya no, na galing din sa angels ang law. Dito sa Acts chapter 7 verse 53. So you have received the law that was given through angels but have not obeyed it. Kasi, kaya binabanggit nila na angels, tsaka ni Paul, dahil sa unang, kasi yung language na ginamit nung binigay yung law was Hebrew and Aramaic. Ngayon sa Hebrew tsaka sa Aramaic, yung Elohim, dalawa ang meaning nun. Yung isa, si Almighty Father, yung isa, God na small letter. Kaya, ang akala ni Paul at saka ni Stephen is angels, pero nakalagay sa Old Testament si Almighty Father. Pero kung iisipin mo, kung angels ang nagbigay, itauhan ni Almighty Father ang mga angels. So, yung turo na yon, na law na yon, is galing din kay Almighty Father. Wala namang pinagkaiba. Okay? Walang pinagkaiba. Kung galing din kay Almighty Father yon, dinaan lang sa mga angels, pero si Almighty Father pa rin yon. Parang si Jesus Christ, although magkaiba si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, kung utos ni Almighty Father is iisa kasi sila di ba? So iisa rin to. Si Almighty Father, iba siya sa mga angels, pero kung inutos siya sa mga angels, di ganon din yon. Naintindihan? Sana naintindihan ano? A mediator, however, implies more than one party, but God is one. Di ba nga ang mediator, kailangan or witness, 2 or 3, di ba? So ang witness, si Moses at saka si Almighty Father. Ito ang binabanggit dito tungkol dun sa ibinigay na law kay Moses. Ito, ituloy natin sa verse 21. Is the law therefore opposed to the promises of God? Ano ba? Salungat ba ang law na binigay ni Almighty Father kaysa sa promise niya? Ang sagot dito, absolutely not. For if a law had been given that could impart life, then righteousness would certainly have come by the law. But Scripture has locked up everything under the control of sin, so that what was promised, being given through faith in Christ Jesus, might be given to those who believe. So, ang sinasabi, magkaiba ang law, bakit binigay ang law? So, magkaiba ang law. Nagko-contradict ba ang law na binigay ni Almighty Father kaysa sa promise niya? Walang contradiction doon. Kaya, never. Okay? If there were a law that could give men life, then we could be made right by following that law. Kung yung law na yon ay bigay ng buhay, di tama yung law na yon. Yun ang sinasabi dito sa sinabi ni Paul. Kaya nga, di ba, binanggit ko, pag may tiwala ka kay Almighty Father, kahit anong law na ibigay niya, maitutuwid natin, magagawa natin dahil sa pagtitiwala natin kay Almighty Father. Dahil yung puso natin na bago na. Tuloy natin. Before the coming of this faith, we were held in custody under the law, locked up until the faith that was to come would be revealed. So the law was our guardian until Christ came, that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian.
Dati nakabind tayo, nakatali tayo sa law na pag nakagawa ng kasalanan, um, papatayin tayo. Ngayon hindi na, kasi mapapatawad na tayo sa kasalanan natin pag nagtitiwala tayo kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang umako ng mga kasalanan natin. Imbis na tayo ang maisumpa, ang maihang on a tree, may crucify, si Jesus nang na-crucify. Yung pagkumbaba si Jesus Christ, no? Kaya dapat maging mapagkumbaba rin tayo. Ibinaba niya yung sarili niya para sa atin. Para ma-save tayo. Ituloy natin, ano? So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Dahil kay Jesus Christ, anak tayo ni Almighty Father. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Kay Jesus Christ, wala nang iba. Wala nang ibang binabanggit na pangalan doon. Pananampalataya kay Jesus Christ. Walang iba. Hindi pananampalataya kay Paul, kahit si Paul nagsulat nito. Hindi pananampalataya sa kanya susulat dito. Pananampalataya kay Jesus Christ para tayo masave. Wala nang ibang pangalan. Dahil si Jesus Christ ang nag-save sa atin sa kasalanan. Siya ang ipinako sa krus. Siya ang nabuhay magmuli. Hindi si Paul, hindi si Peter, hindi si Mary. Si Jesus Christ. For all of you who were baptized in Christ have clothed yourselves with Christ. Nung nabaptize na tayo kay Christ, yung Holy Spirit na punta na sa atin dahil nga naipako si Jesus Christ at umakit na sa langit, nabuhay siyang magmuli, nagpunta sa lupa, di ba? Tapos umakit siya sa langit, ibinapababa niya yung Holy Spirit. Kaya nabaptize din tayo sa Holy Spirit. Dahil yung damit ni Jesus Christ, yun ang ipinasuot sa atin. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Naging malinis tayo. Dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, dahil tinigtas tayo ni Jesus Christ para maging malinis tayo. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So wala na ngayong division. Dahil dati, masisave ka lang pag Jew ka dahil sa law ni Moses. Pero ngayon, dahil sa Jesus Christ na, lahat na tayo masisave. Jew ka man o Gentile ka, masisave ka. Slave ka man, or alipin ka man, o mahirap ka man, o mayaman, masisave ka. Babae ka man o lalaki, masisave ka. For you are all one in Christ Jesus. Dahil kaisa na tayo ni Jesus Christ. Bumaba siya dito sa lupa. Kinuha niya yung kadumihan natin. Yung kasalanan natin, inaako niya. Siya na ang isinumpa. Para marinis tayo sa kasalanan natin. Hindi na tayo kailangan mag-alay ng kung ano-ano at tumawag sa kung sino-sino. O ano man ang gawin. Si Jesus Christ lang. Sapat na. Si Jesus Christ lang sapat na, wala na ibang pangalan.
Dahil Son of God siya, Son of Man, na-experience niya lahat ng na-experience natin, pero hindi siya nagkasala. Kaya kung kasali tayo kay Christ, kung kaisa tayo kay Christ, anak tayo ni Abraham. At tagapagmana tayo. Tagapagmana tayo ni Almighty Father. Dahil yon sa promise ni Almighty Father, tagapagmana tayo. Ano ba naman tayo? Ang dumi natin. Pero dahil kay Christ, yung pagmamahal ni Jesus Christ, i-embrace natin yung pagmamahal ni Jesus Christ. Araw-araw isipin natin yung pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. Yung sacrifice niya. Yung shamefulness natin, kinuha niya. Di ba na ipinako si Jesus Christ? Pinahirapan siya, hinubaran siya. Tapos, pinalo siya sa likod. Lahat na. Yung pagod niya, yung pagpapahiya sa kanya, yung pagsasampal sa kanya. Di ba sinampal pa siya? Tayo, pag sinampal, ay ba't sinampal mo ako? Hindi pwede yan. Hindi magagalit tayo. Si Jesus Christ, hindi. Para siyang lamb na ready to be slaughtered. Kaya dapat yung loyalty natin na kay Jesus Christ. Wala nang iba. Wala tayong ibang tatawagin. Yung loyalty natin, yung pagmamahal natin, ialay natin kay Jesus Christ. Siya lang ang makakapagbigay ng peace sa atin. Si Jesus Christ, wala nang iba. Antayin natin yung pagbabalik niya. Ang pagbabalik ni Jesus Christ, hindi natin alam kung kailan yung second coming niya. Pero may mga diba? May mga signs. Ano yung signs ng pagbalik niya? Antayin natin yung dalawang olive tree. Yung dalawang olive tree, dalawang tao yon na maraming mga pinagdaanan sa buhay. Nabasa niyo ba yung shinare ko sa inyo na explanation ng Book of Revelation? Napanood niyo ba? So, gusto ko lang ulitin para lang ma-inform tayo. Ano ba? Bakit? At saka, nagulat ako, yung olive tree pala na sinasabi is nasa Zechariah, na dalawang tao yun. Hindi ko nabasa yun. Lately ko lang nabasa na dalawang tao yun. Tinuro sa akin ni Almighty Father. No, di ba yung explanation ko? Hindi ko pa, nung nagsinulat ko yung explanation or yung ginawa ko yung video, hindi ko pa nababasa or hindi ko pa naiintindihan yung olive tree. Pero nireveal agad sa akin ni Almighty Father. Nandun pa na sa Zechariah yun. Lately ko lang nalaman, 2 days ako ko lang nalaman na tao yung dalawang olive tree. Ang characteristic kasi ng olive tree, ulitin ko lang. Antayin natin dalawang taong to. Yung olive tree, ano siya, kahit naputulin mo, tumutubo pa rin siya. Yung olive tree, kahit sunugin mo, tutubo pa rin siya. Maraming bunga ang olive tree. At saka lagi siyang green. At saka tumatagal siya ng mga 300 years, 500 years. At saka laging green siya. Napaka-resilient ng olive tree. Yung olive tree din is di ba nagpo-produce yung olive tree ng olive
Fruit kasi yon, yung olive na tumutubo sa kanya. Di ba pag kinukuha yun, merong oil? Anointed by the Holy Spirit and anointed by God. Yung dalawang olive tree na yun, na tao na yun, antayin natin yun. Yun ang isa sa mga signs sa babalik ni Jesus Christ. Ipag-pray natin. Gusto nyo naman bumalik si Jesus Christ? Ipag-pray natin. Kasi marami na mga taong nahihirapan. Hindi ko alam kung nahihirapan kayo sa buhay. Or gusto niya ba dito sa lupa? Sige, kayo na lang kaya dito. Kasi ang mga followers ni Christ, gusto siya makasama. Yung mga followers ni Christ, they hate their lives here on earth. Hindi sila natutuwa sa buhay nila dito sa lupa. Nakalagay yan, di ba, sa Bible? Those who do not love their lives, those who Revelation chapter 12 verse 11, and they overcame and conquered him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony. For they did not love their life and renounce their faith even when faced with death. So wag natin mahalin yung buhay natin dito sa lupa. Kasi kung mamahalin natin ang buhay natin dito sa lupa, maliligaw tayo. Kasi pag minahal natin yung buhay natin dito sa lupa, ang iisipin natin kung paano tayo yumaman dito sa lupa, kung paano tayo makakagain ng material things dito sa lupa. Kasi hindi naman talaga itong lupa na itong bahay natin. Huwag natin mahalin yung mga bagay dito sa lupa. Ang mamahalin natin, si Jesus Christ, si Almighty Father. Yung kayang ipaglaban, si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Kaya niya bang ipaglaban si Jesus Christ tsaka si Almighty Father? Ipinaglaban tayo ni Jesus Christ. Ibinigay niya yung buhay niya sa atin. Walang dahilan para hindi natin siya piliin. Laging tingin natin kay Jesus Christ, focus natin. Ako rin nawawala sa focus, no? Inaamin ko. Pero magpipray tayo, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Lord, i-guide mo ako sa lahat ng oras. Kausapin natin si Jesus Christ at si Almighty Father dahil gusto niya tayong laging kausapin. Sa kanila lang tayo makakakuha ng peace. Wala nang iba. Sa kanila lang tayo masasatisfy. Contentment. Hindi na tayo makakaramdam ng kakulangan sa buhay. Diba dito sa lupa, laging isip natin, kulang ako sa ganyan, kulang ako sa kulang ako sa talino, kulang ako sa ganda, kulang ako sa damit, kulang ako sa pagkain, ako yun. Pero kay Jesus Christ, kay Almighty Father, wala, kontento tayo doon. Yun ang totoong bahay natin. Ang makasama sila. Kaya yung promise nila sa atin, noon, panghawakan natin kasi gagawin nila yon. Sabihin nyo, hindi natin nakikita, paano gagawin natin? By faith. By faith.
Doon malalaman ni Almighty Father na nagtitiwala tayo sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita. Pero kahit hindi natin siya nakikita, di ba? May mga miracles tayong na-experience. Ano ba yung mga miracles na ma-experience natin? Araw-araw, iniingatan tayo. Miracle yun. Nagising ako ngayon, miracle to O nakakain ako, miracle. O yun. Yung mga bagay na maliliit, na akala nyo maliit lang. Hindi, importante yun. May mga nagsasabi dyan, para mapatutunayan si Almighty Father, hindi ba naman siya nakikita? Si Jesus Christ, nakasulat lang yun sa na ano lang yan fairy tale lang. Sinasabi fairy tale lang daw ang Bible. Ang Bible iba, testimony to. Dito naka-base yung faith natin, naka-base kay Jesus Christ. At makukuha natin yung knowledge about kay Jesus Christ dahil sa pagbabasa natin ng Bible at sa pagpipray natin. Wala tayong ibang pagkukuha ng ibang libro, Bible. Magbasa tayo ng Bible. Mag-pray tayo lagi kay Jesus Christ, sa kay Almighty Father. Magkaroon tayo ng faith sa kanila. Dahil faithful sila sa atin. Nagpapasalamat ako sa pakikinig nyo sa akin. Sana huwag kayong magsawa. Lagi kayong magpe-pray. Kahit, sige, pagsawaan nyo na yung mukha ko, huwag na kayong mag-nood sa akin. Basta, huwag nyo lang kalilimutan mag-pray at huwag agad na magbasa ng Bible. Mahal na mahal tayo lahat ng Almighty Father, tsaka ng Jesus Christ. Thank you.